Nakalimutan ko na yung first name niya. Okay. Dahil gusto ko talaga siyang kalimutan. Dahil pala pagdating ko dun sa ospital, bagsak ng blood oxygen ko. Oh my. Ate, sasabihin ko na ngayon sa'yo, sabi ng aking brother, buti ka na mamatay. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She's known as the richest in the world. A singer, songwriter, actress, comedian, and a lot more. Ang nag-iisang si Donya Buding. Mga kaibigan, let's all welcome Nanette Inventor! Wow! Ang dami kong pangalan. Alam mo, naniniwala ka ba na parang yung character na pinasikat mong Donya Buding ay hindi na pwedeng matanggal sa pagkatao mo? Yeah, they say it in English, it's timeless. Yes. Classic, Yes. sabi na. Kasi ang kwento ni Donya Buding ay isang kwento na lahat makaka-relate tayo, okay? Merong side ng isang tao na parang nakita ko na yung karakter na yan. Or parang ako yan. Nakaka-relate lahat. Nakaka-relate Oo. lahat. At saka, doon naman sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, wow, that's so interesting. Gumaganon sila, no? But actually po, ang Donya Buding, tunay na Donya Buding, ay walang iba po kundi ang CEO ngayon ng Film Academy. Film Council. Film Council. I'm sorry, Film Development Council of the Philippines, FDCP. Jose Javier Reyes po, better known as Joey Reyes. An award-winning writer-director. Ay, sobra. Yes. Yung pa, forgive me for saying this, pero totoo ito. Napaka-henyo po niya. Genius talaga. At siya po ngayon, I think he's the head of the Department of Communication or something Sa Lasal. Lasal, yes, Oo. yes. At napaka-busy. He writes his movies. He He directs. directs these movies. Everything for that He matter. teaches. At saka, and teacher pa, hindi nakakalimutan yung pamamahagi ng kanyang nalalaman. Pero bago ako magpatuloy, magkwento ka because like, para as I know, you were not the first choice for that character. I know, hindi diba? ako. O, diba? Oh, kasi ganito yun. Kasama po ako ng 70th anniversary ng Manila Hotel na ang mga bida po doon ay sina Celeste Legaspi, Subas, tapos noon andun din si Ray Ann Fuentes. At ako po ay alalay ni Celeste Legaspi na habang dinadamaitan ko siya na kumakanta, ako rin po ay kumakanta, nagduduet kami. Habang siya ay nasa likod ng isang biyombo, para naman hindi siya masilipan. Pero pareho kami kumakanta. At tapos doon, pag ako nabobore, pag yung wala akong magawa, dahil kasi ang tagal ng hintayan sa mga production, na talagang, ayaw na ayaw ko po na ganun. Ang gusto ko talagang, lagi ako masaya. Parang ganun, hindi ako nabobore. Kaya naisip ko, sabi ko, nagpapatawa ako dun sa mga musician. Ay, mga musicians naman, ang dami-daming kwento niyan eh. Pag tumatawa na akong ganyan, tapos nang biglang, rehearsal na! Gagano na, ang director namin, si Leo Real. Pagkatapos nun, biglang may isang writer doon, si Joey Reyes nga. At yung Ronnie Henares na executive producer ng Penthouse Live. Tapos sabing ganon, sabi niya ganyan, rehearsal na! Tapos nilapitan po ako ng executive producer, si si Ronnie Henares. Sabing ganon, pwede ka namin kausapin? Can we talk to you? Mga Inglesero po yun. So, sabi ko naman ganon yeah, you can talk to me. Sabi ko naman ganon. Tapos meron kaming i-present sa'yo. Represent? Bakit? Ano ba ako? May mag-audition sa harap ko? Sabi ko niyan. Hindi, ikaw ang mag-audition. Ha? Sabi ko gano'n. Ano ito? Sabi niya kaya, halika, ako ang executive producer ng Penthouse Live. Yung si Martin at saka si Pop, sabing gano'n. Bueno ngayon, sabi ko naman gano'n. Gusto ka namin, bigyan. Tapos dumadating na si Joey Reyes. Gagawa ko ng script para sa'yo. At bakit sinagbigay sa'yo ng lisensya para gawin mo? Kali, kasi may nangyari. Anong nangyari? Kasi talagang ang nandyan, gumagawa ng portion na yan, ay si Cynthia Patag.
mga siguro 10 minutes yung portion sa Right, Penthouse Live, sabi ganyan. Kaya lang, sabi niya ganyan, then she figured in an accident, na aksidente siya, kailangan niya ng cosmetic surgery. Sabing ganon. So, gusto mong mag-audition? Parang set ang mind ninyo na ako talaga mag-audition. Kaya mo yan, gumanong kagad si Joey. Sabi ko, bakit? Basta, gagawa kita ng script, bibigay namin sa iyo ngayong Biyernes, i-perform mo ng Monday. Oh my. Ay, sabi ko naman ganyan. Ang dali ng sinasabi nyo. Parang ang dali-dali niyan. Sabi ko, anong gagawin ko? Magmo-monologue ka lang. Monologue? Sabi ko, hindi ko pa nagagawa yun. Sabi, pero madalas kong kausapin ang sarili ko. Pero monologue? Sabi ko, may script? Ay, paano yun? Tapos ito na si Ronnie. Sige, you have to audition kasi Inglesero yun. Si Manaloto. Memorize a few lines and it's so easy. Yes, sir. It's very easy. It's easier said than done. Correct. Sabi ko ganon. Basta pumunta ka rito, ganito, sa GMA, yung kanilang office, somewhere in Makati. Before, yes. Yeah. Before. Ang mga, bida dun sa Penthouse Live, Freddie Garcia, Rolly Cruz. Yes, Oo. Tapos nun, yung nakakatakot na direktor. Fritz Infante. Fritz Infante. Pero napakagaling na director po. Ito na, minemorya ko po, single space yung script. 3 pages. Wow. Tapos sabi ko ganun, ito, bibigay yung Biyernes, ipe-perform ko ng Monday. Ang ganda naman. Ano palagay nyo sa akin? Pinipindot, parang may wala pang computer nun or whatever. Sabi ko, sige. Sabi ko na lang, ang una kong formula ay ganito. Lord, kayo na bahala sa akin, hindi ko alam ito. It's a make or break, pero kayo lang po nakakaalam kung ito ay para sa akin. Gumanon ako. Yan na, minemorize ko na. Nandun ako sa harap ng salamin ng isang buong araw ng linggo na hindi ako natulog. Kasabi kong ganon, kakayanin ko ito. Kakayanin ko ito. Sabi kong ganon. Ito na po. Pagdating na, itong nakakatawa. Pagdating ko doon sa office, andun si Mr. Renares, hinihintay ako. Sabi niya, oh, handa ka na ba? Pinilit ko pong maging handa. Sabi kong ganon. Alika na, Mr. Renares, pwede po bang magdasal muna tayo? Sabi ko, o sige, pasok kayo sa kwarto. Pumasok po kami, nagdadasal kami. Doon sa ladies room po, nandun si Ronnie Renares. May mga pumapasok. Sabi kanya, gumagano sa amin. O, wala kaming ginagawang masama. Sabi ko naman ganun. Wala. Tapos, nagdasal lang po kami. Tapos, yun na, pasok ko na. Pagdating, where's that girl? Gumagano na yung Fritz Infante. Di mas lalo akong natakot. Sabi ko, where is she? Is she ready? Mga ganon-ganon. Inglesero din. At saka talagang, Pagkatisoy. ay, sobra ang pagkatisoy. Na talagang, sabi ko gano'n, di bale na, sama ko naman ng Diyos eh. Di pagkatapos, nagsalita na ako. First paragraph, second paragraph. Nasa second pa lang po ako ng verse. She's in! I like her! She should start this Sunday! Tapos sinarap ko po siya dahil in character ako. I'm not finished with what I have to say. Ginanon mo si Direk Fritz? Ginanon ko si Fritz. I have not finished yet. So, can you wait? Tapos biglang, the more I like her. Ay, sabi kong ganun. Tapos mamayang konti, okay, you will start this Sunday, this coming Sunday. Hindi po pwede. Kasi po meron ako sa Cultural Center of the Philippines. Ako po yung Wicked Witch of the West sa The Wiz. Hindi pwede po. Ang director ko po doon, si Bernardo, na isa pa rin. Oo, ay, yes, napakakatakot. yes. Tapos sabi niya ganyan, o sige, tsaka wala po ako ng damit, ng sapatos, make-up, ng isang donya. Jewelries, Wala oo. ako. Yes, oo. We will dress you up. Kami nang bahala sa magiging look mo. O, ang gagawin mo lang, yung script, memoryahin mo, tapos kung anong gusto mong gawin sa script, basta in character ka. Kagaya ng ginawa mo ng audition. Wow. Sige po. Wow. Ako naman, para pumasok yung pagka-donya sa akin, nagpupunta ako sa parlor. Tinitingnan ko yung mga donya. Sa parlor ni Fanny Serrano. May mga donya nagpupunta dun eh. Ginagaya ko yung mga kung anong ginagawa nila. Yung pala nga, totoo pala, yung mga novorish na mga donya pala ang nandun. Yes. Nabuo ang Donya Buding. At merong nagbalita sa akin na tumaas daw yung rating ng show namin. Oh, yes. At oo. marami daw na
hinihintay lang ang pagdating ni Donya. And I enjoy doing that for 7 years of my life. And at the same time, but while I was doing that, I was still doing my singing. I did not forget about my singing. Pero na-overshadow yung singing mo because of Donya Buding's character, di ba? Tapos nung sinabi ko, parang nata-typecast na ako. Ang ganda-ganda nung timing ng paghihiwalay namin ni Joey. Actually, talaga kami naghiwalay. Dahil lang sa trabaho kung bakit we parted ways. Kasi busy na siya gumagawa ng pelikula. Tapos ako naman busy naman nagkakaroon ako ng show na Donya Buding ako. So, tapos noon biglang sinabi ko, baka iniisip ng tao, hindi na ako marunong kumanta. Sabi kong ganun. Nagpaalam ako sa manager ko na ang naging manager ko ay yung executive producer na si Ronnie Hinares. Wow. Oo, nagkatagpi-tagpi. Yes, Everything yes, was yes, there. So yes. sabi ko talagang gawa ng Diyos ito. Walang iba. Okay. Tapos doon sabi ko naman ganun, pinayagan naman ako ng manager ko. At the same time, kami ni Joey nag-uusap. Sabi niya, busy. Hanggang ngayon naman, we're the best of friends. It's just that pag may project siya ng mga movie, kinukuha niya ako. Pag hindi naman, kaming dalawa, makaseparado, parehong busy. Pero up to this day, Nanette, na hindi mo na ginagawa si Donya Buding, yung pa rin ang tawag sa inyo ng mga tao. Oo, especially when I do shows abroad, especially yung mga old-timers na mga 1980s na umalis ng Pilipinas at mga citizen na ng Amerika. Nandun pa lang ako sa baggage carousel. Andiyan na si Donya Buding. Mamamalengke na naman yan dito. Sabi ganyan. Tapos dadaan ako sa kanila, para walang nangyari, sabi ko yan. Magkano ba talaga ang kailangan ninyo para dito sa inyong, parang gulagulanit na itong inyong airport. Sabi ko ganyan. Tatawa na lang sila. Tapos sabi nila ganyan, walang pagbabago, siya pa rin. So, natutuwa ako dahil hindi talaga makalimutan ng mga yon. Pero yung mga kabataan ngayon, pag nakikita nila ako sa video, pag nagdi-TikTok YouTube or whatever video, sabi nila ganyan, who is this character? As a matter of fact, sabi nila, yung daw, may isang producer sabing ganun, ibalik natin siya sa TV. Tapos, tinanong nila ako, sabi ko ganyan, makapagbabalik lang yan kung merong lisensya kayo kay Joey Reyes. Dahil ayokong sagasaan yung mga script niya. Yun ang nagbigay buhay lang ako, sabi ko ganun. O, busy, pareho na kayong busy ngayon. Tsaka ewan ko kung hindi siya maaalala ng mga kabataan ngayon. Gen Z na, computerized na, lakat, online, mga ganun-ganun. Baka mahirapan sila or whatever. Pero natutuwa sila dahil kasi nagbibigay sila ng comment nila, who is she? Ganun-ganun, no? So sabi ko naman ganun, bahala na kung ano man ang mangyari. Pero talagang hindi siya malilimutan. Iwanan natin ng konti si Donya Buding. Let's start how you started as a kid. Kasi 7 years old ka pa lang, kumakanta ka na. Oo, kumakanta ako sa simbahan kasi, tinatawag nilang, meron akong Sunday school. Kasi po protestante ako, Methodist. Pag nagsa-Sunday school kami, kasama na yung kumakanta kami. So, doon pa lang kumakanta na ako. Pagdating ko ng high school, sa simbahan namin, meron ng seraphim. So, mas matanda. Kumakanta pa rin ako. Hanggang sa pagpasok ko sa college, sa UP Concert Chorus na ako, pumasok ako sa UP Concert Chorus. Tsaka nung nasa high school ako sa UP Prep, kumakanta na po ako sa Glee Club. So, hindi nawala yung pagkanta. Hanggang sa, nandun ako sa, kahit na nagka-college pa ako, nasa member ako ng UP Concert Chorus, hindi pa ako nag-graduate, naka-tour na ako sa America, mundo. at saka Europe, so, di ba? Oo, Yes. naka-tour na. Oo. So, sabi kong ganun, meron pa lang pupuntahan itong pagkanta ko. Bakit makakalimutan ko? Hindi yata, kasi talagang gusto ko talagang kumanta. But your father was against it, right? Yes! Oo. Ayaw ni Daddy, sabi ni Daddy, sumalangit nawa. Pero hanggang ngayon, Daddy, nakita mo naman siguro, ganito yun. Saan ka dadalhin ng pagkanta mo? Ganun ba? Sabi ko naman ganun. Dad, nakapag-abroad ka na ba? Sabi ko ganun sa kanya. He was a lawyer, di ba? Lawyer na naging judge. Oo. Kaya mahigpit. Oo. Dad, nakapag-abroad ka na ba? Hindi pa. Ako, naka-around the world na. Sabi ko na, wala akong mararating. Sabi ko yan. Tapusin mo yung kurso mo. Sabi ko yan, Dad, may mararating ang music. Sabi ko ganyan sa kanya. Sige,
Pero nung naging Doña Buding ako, siyang kumakatok sa akin, anak, meron kami nga Rotary. Baka pwede ka mag-perform. Sabi mo, hindi ako makakarating kung saan. Tapos sabi niya, gusto mo magbayad? Kasi may manager ako. Sabi ko nga sa kanya, sige na naman anak. Of course! Yun lang eh. Ano ba para makagawa ng script ko, ano ba ang pagmimitingan ninyo? Ganito, ganito. Madali na yan. Sige, magpe-perform na ako. Tapos, he was the proudest. Tapos talaga, at saka yung buong, ang dami, yung mga taga-simbahan namin, natutuwa sila na talaga hanggang ngayon, sabi ko, kahit na nasa simbahan ako, Aster, nagpapatawa pa rin ako pag nabobore ako. Ganun pala, talagang ayaw. Talagang natural na sa iyo yung pagiging komedyana, di ba? Kasi nga, ang pagiging komedyante namin, tuwing nagsasama kami tuwing linggo ng family ko, nagko-contest kami kung sinong unang makapagpatawa. Yung bang, magpapatawa kami lahat. Pero lagi ako nananalo. Tapos sabi ganyan, siguro nga nakuha ko na yan. Si Daddy, corny. Si Mommy, pwede pa. Tapos yung mga kapatid ko, nananalo naman ako. Kaya sabi ko, natural na pala sa akin yun eh. Kagaya naman nga pag rehearsal, ganun, pag walang nangyayari, kailangan may happening, may ganap. Magpapatawa ako dito, ganito. Pare, ano ba latest natin din? Alam mo, meron akong kwento sa inyo. Kung ano-ano na, tama-tama yung Nanette Inventor. Nag-iimbento ako para matawa lang mga tao. Tinapos mo yung pag-aaral mo? I foreign finished service, right? Foreign service. Why? Why UP. foreign service? Anong Kasi plano sabi mo ni nun? Daddy, sabi niya ganyan, kailangan maging lawyer ka. Kasi nga lawyer siya, sabi ko yan. Dad, I don't want to be a liar. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, ano ka ba? Hindi ba nagsisinungaling kayo? Sabi ko gano'n. Sa lahat ng anak ko, ikaw lang ang sumasagot sa akin. Sabi ko, kaya gusto mo rin ako maging lawyer? Hindi pwede. Sabi ko gano'n, bakit? Ang dami-dami, ilang taon kayo diyan sa lawyer na yan? Sabi ko, gusto ko lang kumanta. Tatapusin ko ito kasi yun ang gusto mo. Pagkatapos, may connection din naman yun eh. Bakit? Kasi I will be a diplomat, ambassador of goodwill. Pag nagtutour kami ng UP Concert Chorus, hindi ba? Tsaka ganon. Kaya ang nangyari, nagtapos ako ng foreign service, tapos sabi, kailangan ka magtrabaho. Huwag mo na yung pagkanta-kanta mo. Sige, tapos pumasok ako. Nakuha naman kagad ako sa Department of Public Works, Transportation and Communication. Ganun pa kahaba nun. So sabi ko naman ganun, ano kayang gagawin ko rito? Nag-test ako, pasado, ganito, interview, ganun. Mamamayang konti, inilagay nila ako sa personnel office. Sabi ko ganun, bakit kaya ako nilagay dito? Alam ko na. Dahil kasi, kailangan mo ng diplomacy. Pag may mga problema, ang mga kung ano-ano tao. Empleyado. Tapos sabi ko, pasok naman ako, I was with them for 7 years. Matagal din. Pero while I was there, 7:30 to 4:30, pagkalabas ko, 4:30, nasa recording studio na ako, nagbaback up. Kita mo And na? this is at Vicor Music Corporation. Vicor ang una, tapos sinundan ng Black Gold, Ivory, Octo Arts. Lahat ng recording studio, nagtrabaho ko doon as a backup singer. Hanggang ginamit na rin ako nila Rico Puno sa kanilang pagbaback-up na live ni Celeste Legaspi, Basil Valdez, pati si Yoyoy Villame. Ay nag-back up ako sa kanyang recording. At hindi lang, Victor Wood, Tita Pilita, Imelda Papin, lahat. Hindi ko nakakalimutan nyo, pero nagtatrabaho pa rin ako sa gobyerno. Pagkatapos nun, dumating ang Doña Buding. 1983? Pero mas nauna. Na kinuha ako ni Mike De Leon, director. Kinuha niya ako sa College of Music. Dahil kasi, kailangan nila ng isang Madre Superior nakakanta para sa kakaba-kaba-kaba. Mas nauna pa yun. 1981? 1980. 1980, Bago pa yung Magdoña Buding. Sabi nga nila, yun ang formal mo, napasok ka na. Hindi. Kasi ang formal ko talaga yung na-introduce ako sa TV, Doña Buding. Hindi.
1980 pa lang. Kasi ako po ay binayayaan ng Diyos na sabi ni, binigyan ako ng Urian Awards ng nomination for Best Supporting Actress. Yes. Sabi yes. kong ganun, direct, sabi kong ganun kay Mike, pumunta ka sa Urian, nominado ka. Ano yun? Paano nangyari yun? Basta pumunta ka! Ngayon naman ay nabiyayaan po ako na meron po akong manager sa stages, production specialist. At the same time, nag-co-manage po ang Viva sa akin. Oh yeah, congratulations. You just signed up recently. Yeah, I know. I was there, na-witness ko yun. At sinabi ko Yes, nga kayo oo. nung nagkita kami, Boss Vic. Sabi niya, oh, naku. Sabi ko, Boss Vic, di ba nagsimula ako sa'yo? O ngayon, senior na ako, nandito pa rin ako sa'yo. Nagkahiwalay lang tayo. Pero tayo pa rin pala, Yes. sabi kong ganun. Tapos tawa siya ng tawa. Oh. So, ganun ang aking buhay. Hindi ko mawawala ang kanta sa buhay ko. Pero prior to Doña Buding, of course, nagkapangalan ka na rin noon. Nung manalo yung song na Salamat, Salamat Musika, Musika. sa Metropop, right? Oo, oo, 1984? 1985. 1985, 84 or 85? Na nirepresent ko pa sa Right. Korea. Arranged by Daniel Tan, but it was composed by Gary Granada. Oh. Yes, and I was the Oh. interpreter. Right, right. Okay. At yun ang naging grand Oh, winner. yun ang talagang, Mm-mm. kasi sinabi ko kay, Mm-mm. sa manager ko, Ronnie, sabi niya ganyan, Nanette, ayan, makikilala ka na ng singer. Anong gagawin mo? Sumali ka dito sa Metropop. Pag nanalo ka dyan, sigurado na talagang singer na singer ka na, sabi niya. Eh, nanalo yung composition. At That's napasama yun sa debut album mo sa Octo Arts. Yes. Alright. Na ang Doña Buding ang aking Octo Arts na Yes. debut. Pero ang umpisa nun, kakanta ako ng Mayaman Ako. Tapos ang Yes. huli, Salamat Musika. Salamat Musika. Yes. Pero So, puro monologue Pero yun. Doña Buding ang nakaterno cover, ako. ang cover mo noon sa Terno album. at saka mga alahas. May album pa noon, mga kaibigan. Oo, tsaka Yes, nakaalahas oo, lahat. in At saka- character. At saka yung Oo. aking yung pusod na ewan ko ba, Oo. na hanggang dito yata, sa taas. Oo, di ba? Ang sarap lang ng pakiramdam na kasi like, hindi naman actually nagkahiwalay ang pagiging singer mo at pagiging Doña Buding. At saka pag alam mo, up to this day, of course, pag classic hit song mo na Salamat, Salamat Musika, pag lumabas yung song na yon, lumalabas ang pangalan mo rin. Oo nga, Diba? oo. Nanette, ilang kayong magkakapatid? Since your dad was a lawyer, your mom was A teacher. a teacher. And I was teaching for 17 years too. Oh, so Yeah. yun ang nakalimutan kong sabihin. Oo. College professor, university professor. Sa Philippine Christian. Philippine Christian University, tsaka si Wesleyan. Wesleyan. I was in the Department of Communication and I was doing communication skills, teaching them a little bit. It comes with also doing a little of actings, Mm-mm. which I learned from Oo. the workshops I entered when I was doing movies already, stage musical plays and all. Alam mo, isang hinahangaan ko sa'yo, yung diction mo. Ang galing. Ang Ay, ganda-ganda. naku. Diba? I just could imagine nung nagtuturo ka, tapos na yung character mo as Doña Buding o identified na sa'yo yung character na yon. They did not know about yeah? Doña Buding. Oh yeah? Kasi I stopped her 7 years from 1983. Hindi ko Okay. na siya ginawa. Okay. Kung ginagawa ko man siya sa mga live shows na lang at saka sa abroad, kasi hinihingi siya. Mhm. Oo. Tapos pero yung mga kabataan na during that time, wala silang alam. Wala silang Oo. alam. Kaya nung nagtuturo ako for 17 years, yung iba na kasama kong teacher, kilala nila si Doña Buding. Pero siguro dahil sa edad na, no? Pero yung mga ko, hindi nila masyadong kilala talaga at all. Kaya, pero pag nagtuturo ako, medyo stricto ako. Sabi nga nila, may pagka-terror daw ako. Terror, oo. Oh, sabi ko naman ganon, gusto ko lang kayong matuto dahil kasi naniniwala ako sa edukasyon. Maganda yan para sa tao. Dahil kasi mamamatay ka, nandyan kasama mo yan at may iiwanan ka. Grabe Oo, ka, no? sabi ko. Na-mixed mo yun? Singer, performer, Oo. writer, songwriter, Oo. professor, Oo. di ba? Stand-up act. Oo. Oo, nag-stage acting ka, Oo. di ba? You started in a musical, right? Oo. Musical, tapos pinasok mo ang television, pinasok mo ang pelikula. Yes. And up to this day, Ganun pa rin. ganun pa rin. Oo. Kung i-rewind ang buhay mo, Nanette, Mm. anong gusto mong balikan? Ay, meron akong
may kikwento ko sa inyo na hindi ako mahihiya. Nung nagsisimula akong kumanta, wala pa akong Doña Buding, wala pa ako nung kung ano-ano man. Ang gusto ko lang talagang kakanta ako. Pagkatapos kong kumanta, magsasalita ako kahit na ano. Ewan ko kung matatawa sila o ano man, ano. Ang bala ko talaga yung nag-audition po ako sa Hayat. Okay. Natatandaan ko hindi ko siya makakalimutan. Or Calesa Bar. Calesa Bar. Yes, yes. Ang pangalan ni Mr. Kicho. Okay. Nakalimutan ko na yung first name niya. Okay. Dahil gusto ko talaga siyang kalimutan. Why? Anong story behind that? Nag-audition po ako. Ang kinanta ko pa Evergreen ni Barbra Barbara Streisand. Streisand. Yes. Tsaka 3 kanta yun eh. Tapos noon sabi niya ganyan sa akin, alam mo, ang ganda ng boses mo. I thank you po. Sabi ko naman ganun. Pero ang kailangan naman dito sa Calesa Bar, yung medyo, yung maganda daw ang mga katawan. Yung Sexy, in other words. chanteuse, Oo. mga ganyan-ganyan, tsaka ganyan-ganyan. At tapos sabi ko, ganun po ba? I thank you very much po. Kayo po ang nagkamali, sabi ko naman. Nag-audition po ako para dun sa Calesa. Ako po magiging kabayo. Sinabi kong ganun. Para Tapos sabi ko, kala mo, mapapagalit mo ko? Ginanong ko siya. Oo. Pagkatapos nun, nawala na sa akin yun. Hindi para sa akin yan, Lord, okay lang. Meron pa naman akong pupuntahan. Ganun na lang ako. Oo. Tapos may pinuntahan nga ako. Pero in other words, hindi ka naman na-discourage. Hindi! Oo, di ba? Mas lalo nga ako nagpursige. Okay. Kaya sabi ko, pakikita ko sa kanila na kahit na mataba ka, pwede kang sumikat. Totoo nga, ang sinabi ko. Basta kasama lang kita, Lord, okay na. Hindi kayo nagkita since then? Hindi, pero nalalaman ko siya, naging F&B siya, Oo. food and beverage, ganun. Oo. At saka pag kinikwento ko ito, binabanggit ko ang pangalan niya. Ewan ko lang kung natatandaan pa niya. Yes. I don't even know if he's still alive. Yeah, right. Isa yon sa mga hindi mo makakalimutang Oo, experience. kasi hanggang Oo. ngayon, dream Oo. ko pa yon. Yes, yes. Na mag-lounge act ako, Oo. na konti lang ang audience, at kinukwento Kasi ko lang ang buhay ko. Mas intimate eh. O yung Diba? intimated, Oo. talaga yung intimate lang. Oo. Tapos, kinukwento ko lang ang buhay ko habang nagpapatawa ko, tapos kanta na naman, ito ang nare-remember ko sa kantang to. Ganito, ganito, ganito. Nangyari ito sa akin. Tapos kakanta ka na naman. Buhay ko lang yung kwento ko, nakasama ng mga kantang gusto ko. Paano mo na-char yung audience mo? Or paano mo sila na-attract? Kasi pag ako nagpe-perform, ang unang formula ko nga Lord, kayo na ang bahala sa akin. Itong audience ko, kinukuha ko yung profile ng audience ko. Sino ba yung mga nandyan? Ano ba ito? Launching? Produkto nila? O sige, gawa ako ng script tungkol sa produkto nila. Ikaw na mismo ang gumagawa ng script? Ngayon, Okay. Tapos nun, gawa ako ng script tungkol sa nila. Tapos nung may scriptwriter din ako, si Joel Mercado, o tsaka yung iba pa, si Ricky Lopez. Pero binibigyan ko ng personal touch ko. Parang makikita ko, kulang ito. Dito kaya, dagdagan ko kaya ito. Kaya collaboration kami. Tapos nun, pag nalalaman ko ng audience, malakas na loob ko, sabi ko ganun. Alam ko nang gagawin ko rito. Itong kakantahin ko, tapos nun, titingnan ko yung produkto, ganito, ganito. Tapos nun, kung hindi naman, kung mga plain audience lang sila, sabi ko tinitingnan, ano kaya yung age nitong mga ito? Kaedad ko ba? So, o inaaral mo bata-bata yung pa? profile? Lagi, Oo, lagi. ng audience Kailangan mo. mo. Yes. Kailangan mo. Tsaka, Oo. kailangan, alam mo yung latest, yung mga current issues, not political, social lang, social. So, because I believe that the rhythm in me as a singer is actually the same rhythm that I do when I go to the punchline. So sabi ko, kailangan meron kang rhythm sa katawan pagpunta sa mga punchline mo at kung ano sasabihin mo. Dahil kasi yun ang magdadala sa'yo para ma-achieve mo kung anong gusto mo. So sabi ko ganun, laging magkasama yun. Kaya hindi ko mahiwalay ang music sa pagpapatawa. Oo. Are you the only singer in the family? Or saan mo kanino mong minana? Ganito yun. Oo. Ang lola ko sa mother side, 4 ang anak, kasama si mami doon. Koloratura siya. Oh, I see. Kumakanta sa Yes. simbahan. Yes, No? yes. At saka ang taas ng boses. Tapos, ang una niyang anak ay doktor, lalaki. Ang susunod, babae, si auntie. Tapos ang susunod, mami ko. At tapos ang susunod, lalaki. Pag kumakanta sila sa simbahan, prano,
alto, tenor, bass. Wow, Kumakanta. kumpleto. Oo. Kompleto. Mm-mm. Kaya nung napanganak kami, lahat kami magpipinsan, may isa sa amin na kumakanta. Mhm. Dahil nakuha siguro namin sa lola. O, pagkatapos nun, ewan ko ba, kumakanta na. Tapos nun, yung patawa, palagay ko sa mami ko yun, saka sa daddy ko. Hindi ko na alam kung saan So, nanggaling yun. you're the only one in the family na talagang kumakanta. O, lahat. Oo. Ang ate ko, member ng UP Madrigal Singers. I see, okay. O, tapos Oo. nun, yung susunod ako na, Mhm. UP Concert Chorus. Tapos yung isa kong kapatid, naging member ng UP Concert Chorus, kaya nagkaroon ng calling, naging pastor sa San Francisco. Oo, hanggang umuwi dito. Pero she passed away 2000. Ang ganda ng pagkakaano niya, July 7, 2007. Wow, Namatay siya. 777. And I was oh. performing Oo. during that time. Ang sakit ng loob ko doon. Tapos doon yung bunso namin, siya a lawyer. Oh, Oo, so at least hindi na-disappoint ang tatay mo. Oo, hindi. meron pa rin naging isang lawyer in the family. Oo, dahil oh. kasi nagkaroon ng calling late na. Yes. Nag-industrial engineering muna siya. Mhm. Bago siya nagkaroon ng calling, Mhm. nag-masters pa. Mhm. Tapos biglang nagkaroon ng calling, ate, parang gusto kong pumasok sa law. Sigurado ka ba dyan? Sabi ko naman kanya, oo, sigurado ko. Now he has a very good practice. Wow. Mm-mm. Oo. At So, least kumbaga natupad din yung pangarap ng tatay mo na hindi mo natupad sa'yo. Oo. Natupad Ang sa- dream ko yes, naman, yes. yung sinabi ko sa iyo, yun, Mm. na gusto ko sa isang lounge, gano'n. Kung hindi para sa akin, hindi ko pipilitin. Pero it will always be a dream. Kasi hindi naman nawawala Malay ang mo rin. panaginip. Malay mo rin, di ba? Hindi. Malay mo kahit nauugod-ugod na ako. Di ba? Gagawin Oo. ko pa rin yun. Oo, di ba? Ba't mangyayari yan? Oo. Dahil kasi, kung yun ay naaakma, pag sinabi ng Diyos, pwede ka na. Kahit na wala na, nakatungkod na ako, bakit pa rin ako. Oo. Nag-crossover ka syempre from stage, di ba? Napasok mo ang telebisyon at pelikula. Bago ang telebisyon, sa movie ka muna. 1980, yung Oo, Kakaba-Kaba. And then, kasunod yung Bats 81. Oo. Di ba? Nagsunod-sunod, and then pumasok ka na sa telebisyon. Oo. Pero paano mo na iiba yung character mo? Kasi nga, especially at that time, yung identification mo as sa kay Dunya Buding, hindi pa Ang talaga... taas, Oo, ang di ba? Ang lakas. taas. Parang ang hirap humiwalay sa character na yun. Oo. So, paano mo ginawa yun? Nagkaroon ako ng at the same time, nung nag-uumpisa pa lang ako sa mga pag-acting, Philippine Experimental Theater of the Philippines. Pumasok ako doon. Ang mga kasama ko, mga kaklase ko, si Johnny Delgado, Ricky Davao, Christopher De Leon. Magkakasama kami, Yes. pati si Oo. Gina Alahar. Gina Alahar. At saka ang gagaling ng mga teacher namin. Buhay pa sila Lino Brocanon at kung ano-ano pa. Pumasok lang ako dahil kasi parang nakikita ko na parang gusto ko ito. Tapos noon at the same time, marami naman ako sigurong nababasang mga libro at saka nakakapanood din ako ng mga pelikula. At sinabi kong ganun, siguro meron ako dito para mahiwalay ko nga si Doña Buding dahil kasi nasanay na yung mga tao doon. Oh, hindi mo ma-detach at that time eh. Oo, Oo, detach. oo. Pero okay naman, ang dami kong ginawang teleserye. Iba-iba naman ang aking, hindi naman Doña ang mga binibigay sa akin. Lola nga, tita, na strikta. Yes. Tapos nun, kung ano-ano pa, yung mga lola na strikta din, na may-ari ng ng karinderya, may mga ganun-ganun. Pero hindi na mayayaman. Kaya tuwan-tuwa ako dahil kasi napapractice ko ito yung pananaw ko sa ganito. Kasi meron, sa bawat gawin mo sa isang pelikula, kailangan may hinuhugot ka dun sa mga nangyari Tama. sa buhay Oo, mo tama. para ma-mold mo yung character. Right. At saka from there you start. And then with the help of the script, makikita mo kung paano mong imo-mold yung character mo. At the same time, you will draw from your experience. Mhm. And I guess that makes the character. Nagkaroon na ba kayo ng reunion ni Direk Joey Javier? In a movie or in a TV project? The last movie that we did was with Anjo Iliana. Nakalimutan ko yung title. Wala pa. Wala pa? Oo, far, wala di ba? pa. Wala pa. Siguro ang Oo. ganda siguro, no? Ay, oo. Ang ganda siguro kung magkakaroon He kayo can throw in any kind of character that he thinks I will fit in. Mhm. Alam niya kung ano ibibigay sa akin. If Direk Joey is watching right now, Oo. anong mensahe mo sa kanya? Ang sasabihin ko, maraming salamat, Doña Maria Leonila Evaporada Kasinday, View the Ford. Presidente ka na ngayon. Baka makalimutan mo kami.
Oy! He's the best Oo. for me. Oo. And he's a genius. Yes, he Thank you, is. Lord, He for is. creating Joey Reyes. At napakabait pa. Ay, isa pa yan. Oo. At Oo. nakakatawa siya. Yes, Grabe. yes. Nanette, anong mensahe mo sa mga supporters mo? Hindi lang kay Donya Buding, but kay Nanette Inventor as the singer, songwriter, performer, actress, comedian. Ang masasabi ko lang, magpasalamat kayo sa isang tao. Pag gusto nyo nang matulog, magpasalamat kayo sa Panginoon. At pagkagising nyo, magpasalamat na naman kayo sa Panginoon. Dahil siya po ang gumawa sa atin at siya ang nagbigay ng mga talentong kinabubuhay natin dahil doon sa talento. Dahil nabibigyan po tayo ng pagkakataon na gamitin yon para sa serbisyo natin sa Kanya, sa ating pamilya, mga kaibigan, ang audience natin, at para sa ating bansa. Gamitin po ninyo yung talent ninyo. Huwag po ninyong itago kasi kailangan po yan i-share. Sabi nga nila, love your neighbors as you love yourself. But first, love God. Of course. Yun lang. Yes. Pero may isisingit lang ako, isingit na lang natin ito. Unknown to many, si Nanette po ay barkada rin ng Tito Vic and Joey. Oh, yeah. O, during the Bicor time, di ba? Nagpapasalamat ako sa kanila sapagkat sila po ang mga record producers ko. Sila po yung nagsasabi sa amin na, itong trabaho nyo ngayon, magbaback up kayo dito. Ang kasama ko po noon ay si Charo Onite, Yes. na composer po ng Lupa, May Bukas Pa, at nagpasikat dun sa mga yon dahil kinanta ni Rico Puno. At the same time, meron po kaming third na si Aida Firme, pero nasa Amerika na yon, member ng UP Concert Chorus. At kuminsan naman po, nakasama namin si Marian Saenz na UP Concert Chorus din po. Dahil si Charo ay UP Concert Oh, Chorus. yes, Ako oo. po ang nagdala sa kanila sa pagbaback up. Hindi rin po nyo alam, mga kaibigan. I don't know, I think your parents would know, yung mga kapanabayan namin, kasing idara namin ni Nanette. Siya po actually ang singer behind the blockbuster albums, oo. hit blockbuster albums, Ay, oo. which we promoted as a foreign album. Di ba? Pero hindi Siya po yun. local kami. Siya po yun. Oo, ako yung soloist nila doon. At saka, nag-perform kami na hindi ko makakalimutan. Kami ang front act ng Ritchie family Oh, yes. Yes. sa Araneta Coliseum. At pati Ritchie family po ay nagsabi ganyan, "My, why aren't you in Hollywood or Yes. California Wow. or Diba? bakit daw nandun kami? Because this is our country." Gumagano naman ako, sinasagot ko sila, akala nila di ako marunong mag-English. Oh, di ba? But you sing like you are black. Sabi ganun. Yeah, that's why we call ourselves Blackbuster. O ganun ko siya. Natutuwa sila. I like this girl. Manunong ko siya. Soloista nila. And I'm happy to say, ilang albums yun? Ay! All hit. All Boss hits. Vic, Boss Orly, dami yung kinita doon. O, di ba? Grabe yun. Grabe po. At saka may mga covers din ako na pinagagaya sa akin si Hey, Mr. Melody. Naku, ilan bang recording company yung Mr. Melody na yan? Ni Natalie Cole. Oo. Hindi ko na matandaan. Sabi ko, kahit na natutulog na ako, alam ko na yung kantang yan. Kasi masyadong yung matatalas sa mga tenga ng mga nasa recording company na sila. Sunny Ilacad, kung sino-sino pa dyan nagbamatay sa amin. Ang tatalas, pinaglalaroan ko na yung kanta. Tapos, ginaya ko si Natalie Cole, ginaya ko meron pa rin akong ginaya na Karen Carpenter. Marami akong ginagaya. Hanggang doon sa, ewan ko nga ba, masyadong marami, nakalimutan ko na. Pero hindi ko naman ginagaya mga lalaki. Anong pinagtatawanan mo dyan, ha? Alam mo, Mare, sinasabi mo si Direk Joey Javier Reyes is a genius. Yeah? So are you. Ay, no, Diba? that's not Oo, true. yun mga kaibigan ang totoo niyan. Imagine mo. Binabayaran ko po si Aster. At saka ang pinagdaanan nito, grabe. Sabi ko nga, nasubaybayan ko ang buhay ng babaeng to eh. Pero ang sarap, Diba? ang sarap. Na hanggang ngayon, natutuwa ako na ginagawa ko pa rin. Yes. Kaya lang nasa ibang level na ako. Ang mensahe mo sa mga aspiring singers, performers.
Basta pag kumanta kayo, oo, alam ko, magaganda ang boses nyo, matataas ang boses nyo. Pero tandaan nyo, pag kayo ay kumanta, galing sa puso, kung anong sinasabi ng mga letra, damdamin nyo yon at ganun din. Hindi lang yung puro mataas. Yun lang. Maging totoo kayo sa kinakanta ninyo dahil alam ninyo anong ibig sabihin ng kanta. Damahin ninyo at magiging okay kayo. Hindi kasi ang kanta puro pangkompetisyon. Yun ay binibigay nyo dahil nagbibigay kayo ng mensahe. At mararamdaman ng tao yun na ginagamit nyo ang inyong damdamin pag kayo ay kumakanta. Makikita sa inyo at maririnig nila tagos sa puso. Your mensahe, so to everyone? Para po sa mga nagiging senior ngayon, tandaan Tulad po natin. ninyo, ang sarap mabuhay. Pag sinabi ho magpabakuna kayo para itatagal ng buhay ninyo. Huwag po kayo maging stubborn. Yan ay para sa inyong kalusugan. Marami pa rin kasi hindi nagpapabakuna. Dahil kasi, ay huwag na, matanda na ako, malapit na ako dyan. Hindi, ang Diyos lang po nakakailam kung kailan nyo siya makakasama sa langit. Maging masaya po kayo. Huwag ninyong masyadong intindihin ang inyong pagtanda. Opo, nararamdaman ninyo, pero buhay na buhay pang isip nyo na masarap mabuhay. Ang sarap-sarap po. Pero talagang dadating ang punto sa buhay ninyo na tatanda kayo, pero wag po kayo malulungkot. Dahil kasi kasama niyo yung Diyos sa lahat ng araw. Amen to that. May gusto na naman akong isingit. I remember pretty well, nagka-COVID ka before. Na, Yes. Pwedeng konting kwento lang. Okay. Sa mga nagka-COVID po, meron kayong mga sinyales kagaya ng simptomas na ubo, sipon, lagnat, walang panlasa. Hindi ko po naramdaman yon. Ang mga lagnat ko po ay 37.6, ang pinakamataas 38. Pero 3 araw na sunod-sunod, walang Hindi kumpay, nawawala. hindi nawawala. Tinawagan ko po yung aking pinsan sa lung center, pulmonologist po yon. Newell, sabi ko yan, Dr. Newell Nakpil po. Sabi ko, ano ba? Sabi ko, meron akong lagnat. O ano pa nararamdaman mo? Lagnat lang, sabi ko ganun. O sige na, masusundo kita ng ambulansya dyan. Tama, pinasundo ako. Dahil pala pagdating ko dun sa ospital, bagsak ng blood oxygen ko. Oh my. Tapos, alam mo ba, may pneumonia ka na. Grabe. Sabi ko pang ganun, pneumonia. Sabi ko ganun. Sige na, dali na. Pumunta ka na doon. Tapos, malala nga. Tapos nung sabi ko ganun, ate, sasabihin ko na ngayon sa'yo, sabi ng aking brother, buti ka na mamatay. Ha? Sabi ko ganun. Pero hindi sinasabi sa akin ng mga doktor. Sabi ko, touch and go ang situation mo. Kaya pinatatawag na natin sa Amerika. Ganito, ganito, ganito. Pinagdadasal ka na. Sabi ko yan. Tapos nagsalita ako. Lord, meron ka pang mission sa akin eh. Masamang damo ko. Hindi pa, wala pa yan. Basta, susundan kita. Alam ko, hindi pa. Hindi pa ako last full show. Sabi ko ganon. True enough, ang dami nilang binigay sa akin kung anong klaseng gamot na talagang pwede kang mag-surrender. Walang lasang kinakain mo dahil yung pagkain sa ospital, lasang papel. Tapos nun, hindi ka makatulog. Lahat papasok sa sa iyong kwarto. Ang kwarto mo, puting-puti. Yung mga pumapasok, lahat nakaputi. Sabi ko gano'n, bakit ano ba ito? Parang may diferensya ba yung mata ko? Puti na lang nakikita ko. Pagkatapos sabi ko gano'n, ano ba ito? Sabi ko gano'n. Tapos nun yung mga ginagawa sa akin, kukuhanan ka ng dugo, tapos x-ray. Ano ka makakatulog? Temperature, tapos nung kukuhanan ka ng dugo kasi diabetic ako, hypertensive pa. Ang dami-dami ng mga ginagawa nila sa akin. Paano ako makakatulog? Sabi ko niya, kulang ka sa tulog. Tapos nun, nakaano ka na, ano ba yun? Disposable diaper. Nakaganon ka na pagkainit-init. Ang dami ko talaga, nag-suffer talaga ako. Tapos sabi ko, hindi ako mag-give up. Sabi ko, alam ko namang hindi pa yun. Kaya lang babaguhin ko ugali ko. Sabi ko ganon. Sasabihin ko sa sarili ko, I won't give up. I will still move on. At the same time, makikinggan ko bibigyan nila sa aking advice, prescriptive advice ng mga doktor. Nag-exercise ako. Pagkatapos noon, 4 times a week. Tapos bawas din ako ng
carbohydrate at saka ang aking red meat once a week na lang. Nawalan din ako ng 15 pounds, 1.5. Pagkatapos nun, yun nga lang, yung siguro dahil nag-e-exercise ako hanggang ngayon, dahil kasi medyo mahina ang mga tuhod ko, dahil kasi siguro sa katandaan na rin, ano. Pero meron akong doktor para dyan, tsaka nakukuha sa exercise. Marami akong ginawa na talagang, wow, sabi ko gano'n, naging behave ako sa health ko. Naging very focused ako naging proactive ako sa health ko. Kaya, I'm feeling good and I know it's not yet my time and I know At may purpose pa si Lord sa iyo. at may purpose pa. Meron akong mission na patawanin pa ang mga tao at i-entertain pa sila. Nasa TikTok na rin ako. Baka gusto niyo mag-follow sa akin. Yes, go ahead, go ahead. At anong dapat abangan sa iyo? Ang aking ID, oo, Enternet. Ang galing Oo, ako nag-invento nun. Yes. Hyphen net, N-E-T-T-E, Enternet. Makakapasok kayo. Follow niyo ako. Lagyan niyo ng maraming views para kumita ako. And now that you're with Viva, anong mga dapat expect namin sa iyo? Marami sinasabi si Veronique, who was the one talking to my manager, Carlo Orosa, sabing ganon, ay, naku, ilagay natin siya sa teleserye, TV, comedy, movie, Concerts. tapos concert here and abroad. Yes. And then, meron pa rin syempre yung tinatawag nila na, hindi lang yun, meron pa rin movies, at saka ganon. Yes. Maraming recording. Recording. Na kapag Yes, magre-recording nga ako ng aking composition. Meron akong nag-composition na matagal na. Kaya lang wala akong recording company. Pero ngayon, nandun ang Viva. Nare-realize na ngayon. Oo, bibigyan ko. Maganda yung maraming nagustuhan dun sa pinaparinig ko. Okay naman sa kanila. Nakakatuwa din yung kanta. Serious magsisimula tapos ang comedy nandun sa huli. Ang galing. Oo, So, hindi- pinaghalo. 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 And with that, Mare, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Ever Belena, Hello Glow, Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Richie's Kitchen by Richie Ang, Doc Rob's Wellness Supplements, Mesa Tomas Morato, Nesta Stili Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Asia Slashes, Moss View from Japan, Tokyo Grill at Tomas Morato, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Shinagawa LASIK and Aesthetics, Manila Bulletin, Sugar White by Sugar Mercado, The Red Meat by Chef John, maraming salamat, Coloretti Clothing for my clothes, Memoy.ph, Studio Manila, and of course mga kaibigan, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon at TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. TikTok. Bye for now, and God bless us all. Okay.